Isa pong mapagpalang panunood sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ikinagagala ko pong makasama kayo sa patuloy po nating ginagawang pag-aaral ng aklat ng mga awit or the Book of Psalms. Patuloy po kayong sumusubaybay sa pag-aaral na ating ginagawa na kung saan ay ating natututunan, natutuklasan kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos na tayo hindi niya papabayaan. At nakita po natin sa aklat ng mga awit na bagamat sila ay dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, naglalabas ng kanilang mga saloobin, nagsasabi ng kanilang mga nararamdaman, sila ay patuloy pa rin nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Hindi pa rin nawawala yung kanilang strong commitment, yung kanilang strong belief na tunay nga na ang Diyos ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, at Diyos na nag-aaruga sa bawat isa sa atin. Kung kaya naman, nawa po ay sa lahat ng ating mga pinag-uusapan, pinag-aaralan, nawa po ito ay nakakatulong upang nang sa ganon tayo ay lalo pang lumalim ang ating relasyon sa Kanya. Na lalo pa po natin siyang makilala at lalo nating maisuko pa ang ating mga sarili sa Kanya sapagkat siya'y tapat, siya'y Diyos na nagmamahal sa inyo at sa akin, sa ating lahat. At ang nais niya ay makilala natin siya upang nang sa ganon ay mas lalo po nating magawang makita at maniwala na siya'y Diyos and He will arise. Yan pinag-usapan natin noong nakaraan na ang Diyos, He will defend us, He will help us. He will not sleep. Ano po? At alam niya kung ano yung pinakamainam at pinakamabuti para sa bawat isa sa atin. At sa pagkakataon naman pong ito, ang pag-uusapan natin ay may pamagat na Your mercy reaches unto the heavens. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa pag-aaral na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Pinupurit, pinapasalamatan ko po ang ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy po namin kayong nakakasama. Kamusta po kayo mga kaibigan ko, mga kapatid ko? Sana po ay nasa mainam o maganda ang inyong kalagayan at kayo ay iniingatan, ginagabayan at sinasama ng ating Panginoong Diyos. Nawa po ay patuloy ng kanyang proteksyon at pagmamahal ang inyong nadarama at nararanasan sa bawat araw. Kung kayo naman ay may mga pagsubok at may mga problema, nawa pong pinag-aaralan natin ay nakakatulong sa inyo. Kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo sa pag-aaral na ito, inaniya ko po kayo to like, to subscribe, to hit the notification bell, to follow our page. Para nang sa ganun po ay ma-notify po kayo sa mga pag-aaral na amin pong ipinagkakaloob. Ano po? Sapagkat tuwing kayo po ay nakafollow, magno-notify po sa inyo yan every time may live video po tayo at hindi nyo po mamimiss. Ano? Kung kayo naman ay hindi busy, walang ginagawa, at ay nagso-social media, why not use your cellphones, your social media platforms for the glory of God. Yung layo ay lalagos sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat may mga pag-aaral po tayong ginagawa, na ginagawa po natin in a weekly basis. Tuloy-tuloy ang ating mga pag-aaral, tuloy-tuloy ang ating mga pagbabahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa programang ito. At ganoon din naman mga kaibigan, mga kapatid, kung kayo'y lagi na namin kasama, as usual, we want to invite you and at the same time, thank you in advance for sharing this video. Pakiclick nyo na yung share button dyan sa mga nanonood sa social media at pakishare nyo po sa mga kaibigan nyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Kung ayaw nyo naman na mapuno ang inyong social media account ng mga religious things, may mga tao kasing ganyan na they want to take care of their social media, ay meron pa rin po kayong pwedeng gawin. Pwede nyo pong i-copy yung link at i-send nyo personally sa mga kaibigan ninyo. Ipag-pray ninyo pong mainam, sabihin nyo, Panginoon, Lord, help us, guide me, kanino ko ba dapat ipadala itong mensaheng ito, itong pinag-aaralan namin na naway makatulong din naman dito sa aking kaibigan na gustong
na kailangang makarinig ng mga ganitong pag-aaral. So yan po yung mga pamamaraan na pwede nating gawin. At ganoon din po, gusto ko pong kunin na pagkakataong ito to say thank you very much. Ano po? Dahil napakabuti ng Panginoon. May mga kaibigan, mga mahal sa buhay, may mga tao po nasa paligid at mga nanonood na kasama po natin ngayon na very loving and caring pagdating po sa ating gawain natin Panginoong Diyos, and they never cease to pray para po sa ating paglilingkod at hindi sila tumitigil na sumuporta upang nang sa ganon ang ating mga paglilingkod dito po sa online at maging sa mga pagdalaw natin sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa ay makapagpatuloy. Maraming salamat po sa inyo. I will not be mentioning all of you, but we praise the Lord for you at nawa po'y patuloy pa kayong gamitin ng ating Panginoong Diyos upang nang sa ganon ang kanyang gawain ay makapagpatuloy. At muli po, purihin natin ang ating Panginoong Diyos at pasalamatan sapagkat tunay na napakabuti niya. The fact that we are all here, we are here studying the Word of God ay patunay ng kanyang kabutihan at ng kanyang pagmamahal para sa bawat isa sa atin. At nawa po ay makinabang kayo sa aming pong simpleng pagbabahagi na gagawin mula po dito sa pag-aaral natin sa aklat ng mga awit. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo upang kami magkasama-sama, upang makapag-aral ng inyong mga salita, upang nang sa ganon ng mga bagay na amin pong mababasa, maririnig, makikita, ay makatulong nawa upang mas lalo pong lumalim ang aming relasyon sa inyo. Mas lalo po kaming makapagtiwala sa inyo sapagkat kayo Diyos at walang tulad ninyo, kayo Diyos na nagmamahal ng lubusan sa amin. O mahal na Diyos sa aming mga sarili, we acknowledge that we cannot do this on our own. Kami po ay makasalanan, ang aming mga isip ay prone na mag-isip ng mga bagay na hindi makalangit. Ngunit salamat Panginoon dahil alam po namin na sa biyaya at tulong ninyo, it's possible. Tulungan nyo kaming maunawaan itong pag-aaralan namin. Please illumine our minds. Tulungan nyo kami, Panginoong Diyos, at hindi lamang maunawaan ito, kundi maisabuhay namin ang mga bagay naming pag-aaralan. Maraming salamat, mahal na Diyos, kayo'y tunay na napakabuti. Samahan niyo po kami ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Alright, isa pong pinagpalang panunod sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. Ang ating pong pinag-uusapan, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may pamagat na Your Mercy reaches unto the heavens. Grabe. Ito ay yung description ng manunulat kung gaano katindi yung kaawaan, yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi niya dyan, your mercy reaches unto the heavens. Ang sabi sa Psalms 57:9-10 ay ganito, I will praise you, O Lord, among the peoples. I will sing to you among the nations, for your mercy reaches unto the heavens and your truth unto the clouds. Nagpapakita lamang na sa pananaw nitong manunulat ng awit, sa kanyang pananaw, sa kanyang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, ang kaawaan ng ating Panginoong Diyos ay hindi masusukat. Ang kaawaan ng ating Panginoong Diyos ay magpasawalang hanggan. Ang kaawaan ng ating Panginoong Diyos ay napakalawak. Naalala ko yung isang madalas na ginagamit na ilustrasyon o mga, hindi ilustrasyon, kundi yung biruan na pag nananalangin daw pag minsan ay hindi man lang umaabot sa langit at nandyan lamang sa kisame. May mga ganong biruan na nagsasabi lamang na parang ang dating ay it's an metaphor na kung saan para bang ang dating ay hindi makaabot. Hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang. O kaya naman yung mga sinasabi na, grabe, tangkad naman ito, parang abot ng langit. So, ang point, mga kaibigan, mga kapatid, ang sinasabi ng manunulat dito, yung kaawaan at pag-ibig ng Diyos ay tuloy-tuloy. Hindi mo masukat. Yung umabot na ng langit, ibig sabihin napakatindi. Sa pananaw ng human, ng isang tao na nagsusulat at nagsasabing ganito ang kaawaan, ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, ito'y nagpapakita na napakataas. Napakataas. Naalala ko nung
minsan yung mga bansang ating napupuntahan, sila ay nagtatayo ng mga matataas na mga building na talagang umaabot diyan sa sky, Talagang pataasan at ginagawa nilang ito ay mga places that people can go so they can take pictures. At pag nakakakita tayo ng mga mataas na building, masasabi natin, grabe, taas naman nun, ilang floors kaya yan? Yung iba, they even have the resources para pumasok doon sa mga building na yun at umakyat doon sa pinakamataas, pinakatuktok. At pag tayo na doon sa tuktok, sasabihin natin, napakataas. At minsan may magsasabi pa, lalo na when you're riding the airplane, talagang mataas. Pag tumitingin ka na sa ibaba, naalala ko madalas po pag ako'y nagbabiyahe, I would prefer to go to the window seat and pag umaga yung travel, makikita mo, napakaliit na nung nasa yung mga buildings, napakaliit na hindi mo na makita yung mga kasi napakataas. Napakataas. Kumbaga mga kaibigan, mga kapatid, ang sinasabi ng manunulat dito, ang kaawan ng Diyos, napakalawak, napakataas. Pero hindi ibig sabihin na napakataas ay hindi na mararating. Hindi natin maarok o hindi natin maunawaan. Napakataas in a sense na napakadami, napakatindi. Ibig sabihin mga kapatid, hindi masukat ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Ganong kabuti ang ating Panginoon Diyos. And that's why, sa ating pag-uusapan ngayon, I want to share with you 3 points. Na sa ating pagpupuri at pag-acknowledge ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos, ano ang magiging resulta nito sa ating mga buhay? Naalala nyo yung mga pinag-usapan natin noong nakaraan? Na sa panahon ng mga pagsubok at problema, let's continue to sing unto the Lord. Patuloy tayong mag-awitan. As we are strangers in this foreign land, let's continue to sing unto the Lord. Patuloy tayong umawit sa Kanya. Patuloy nating isigaw, iawit, sabihin, i-announce sa buong mundo kung gaano katindi ang kabutihan at kaawaan ng ating Panginoong Diyos na ito ay hindi lubos na masukat. At as usual, yung isi-share po namin sa inyong 3 points ay inaanyayahan po namin kayo to go to your Bibles, read our lesson, and hopefully you will arrive in the same lessons. At kung kayo naman ay may mapupulot pang iba din, praise the Lord. It means that God is talking to you, God is impressing you, at nawa po itong mga ideas and mga bagay nating mapupulot, makatulong lahat para nang sa ganun, mas lalo tayong mapalapit sa ating pinakamamahal na ating Panginoong Diyos. And so again, I want to share with you 3 points. Nawa po ay mai-share ninyo ito sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, at makatulong sa paglago ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At ang una po, when we sing of the mercies of the Lord, when we sing of His great mercy that reaches unto the heaven, what happens to us? Number 1 will be, it will lead us to render our praise. Mapapansin nyo po sa Psalms 136, ang nangyari mga kapatid, yung refrain na, for His mercy endures forever is repeated for 26 times. Nangangahulugan lamang kung paanong idinidescribe sa Psalm 57 na ang kaawaan ng Diyos reaches unto the heavens na hindi masukat, napakataas, pero it's available for all of us. At dito sa Psalms 136, 26 times inulit, nagpapakita lamang na ang manunulat nitong Psalm ay nagpapakita at nagpapahayag ng tunay ngang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Imagine mo, ulitin mo ng 26 times. Yung maulit mo nga lang ng 2, 3 beses, 4 na beses, parang maririndi ka na eh. O di ba pag may kausap ka, o may kausap tayo, tapos yung kausap natin ay ulit-ulit yung sinasabi, anong mararamdaman ninyo mga kapatid? Although dito naman, yung first line ay iba, tapos yung last line is His mercy endures forever. Pero di ba madalas pag tayo ay may kausap tapos ulit-ulit, sasabihin natin, bibiruin pa natin, pag nakadalawa na, nakatatlo na, pag bibigyan mo pa, pag naka-4 na, sasabihin mo, teka lang, pang-4 mo ng beses, ulit-ulit mo sinasabi yan na. Pero dito mga kaibigan, mga kapatid, hindi mapigilan nung manunulat na ihayag ang kabutihan ng Diyos na magpasawalang hanggan. Hindi niya mapigilang awitin. Hindi niya mapigilan na banggitin.
Hindi niya mapigilan dahil naranasan niya, and because of that, it leads him and it will also lead us to render our praise sa ating Panginoong Diyos. And when we render our praise, tingnan po natin mga kapatid, what are we praising God for? Ang sabi sa Psalms 136, 1-3, basahin natin, "O give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. O give thanks to God of the gods, for His mercy endures forever." At ang sabi pa dito, "O give thanks to the Lord of lords, for His mercy endures forever." Ang sabi dito mga kapatid sa verse 1, the Lord is being praised for His character, for His goodness, for His love, and that He is a great God. At mamaya, banggitin natin ng todo yan. Kaya ang sabi doon, He is the God of gods and the Lord of lords. Hindi mo siya maikukumpara. Siya ay higit na makapangyarihan at ito yung nilalaman ng papuri nung manunulat ng awit at magiging laman ng ating mga papuri kung tayo ay nakaranas ng kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. And even in the midst of all the problems in life, we can sing and render our praise that His mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Kaya mga kapatid, kung pupurihin natin ang ating Panginoong Diyos, it's not just because of what He has done, but we praise Him because of who He is. Kasi yung mga bagay na Kanyang ginagawa ay kaakibat noon ay Siya ay Diyos na mabuti at Diyos na mapagmahal. Kaya pala yung ating lesson, nagpapahayag na ang kaawan ng Diyos, it reaches unto the heavens. Pinapaalalanan tayo at ngayon sa Psalms 136, ulit-ulit na binabanggit, ulit-ulit na sinasabi, upang nang sa ganun, it will sink in. Diba? When we're trying to repeat some things, pag may mga inuulit-ulit tayong mga kataga, it's either we are emphasizing it, it's either we want to repeat it so that it can be mastered. Para nang sa ganun, mag-sink in doon sa isip natin at maging doon sa mga taong nakakarinig. And so, I hope that tonight, or today, or whatever time is it, na kayo po'y sumusubaybay ngayon sa ating pag-aaral ngayon, I hope that the message will sink in that His mercy endures forever. Amen? At hindi lang yun, mga kapatid. Kung pag-aaralan natin ang buong Psalms 136, kung titingnan po natin, yung kaawaan ng Diyos, it's revealed in creation, in Psalms 136, 4-9, and in Israel's history, in verse 10-22. Nagpapakita lamang mga kapatid, ninanarrate, inuulit, pinapaalala nitong nasa aklat ng mga awit, na ang Diyos ay tunay na mabuti at ang Kanyang kaawaan ay nakita sa pamamagitan ng Kanyang mga nilikha. Yung Kanyang pag-ibig, yung steadfast love niya, kasi mga kapatid, if you will look at other translations, yung mercy is translated as steadfast love or maraming mga ginagamit na mga words. Sa wikang Ingles. Ang point mga kapatid, ipinakita ng Diyos ang Kanyang kaawaan at ang Kanyang pag-ibig at ang Kanyang higit na pag-aaruga sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng creation. And it's true. When we look at creation, it's not just about the number of days or it's not just about the details of creation. Sometimes we focus too much on that, which is not wrong. Okay? We focus on what was created on the third day, fourth day. Maganda naman yan na malaman natin yung mga bagay na yan. Pero minsan nami-miss natin yung point na yung creation in itself shows that we have a loving, merciful, and caring God. Ito ang ine-emphasize. Bakit? Ayan sa creation pa lang, tingnan nyo naman. Prepare lahat ng ating Panginoong Diyos before He created Adam and Eve. Nagpapakita ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Pwedeng sabihin ng Diyos, okay, gawin ko muna yung tao, tas bahala muna siya maghirap na isang araw, at pagkatapos saka siya umanap ng mga bagay-bagay dyan sa paligid na kanyang mai-enjoy. No. But everything was created, everything na kailangan ng tao was already made before He created the man. Dito pa lang mga kapatid, nagpapakita ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. The design of this world.
of this earth that He created shows that truly He is indeed a God of love, a God of grace. How He designed human beings also shows that He loves us, that we are valuable. Okay? That's why yung words na ginamit doon, we are created in the image and likeness of God. And so, it's revealed, the mercy of God, the steadfast love of God is shown, is revealed in creation. And not only that, in Israel's history. Bakit po? Makikita natin yung katigasan ng ulo ng mga Israelita at kung tayo ay magiging honest sa ating mga sarili, tayo ay matitigas din ng ulo. Ano? Tayo matitigas din ng ulo. Pero ang Diyos ay patuloy na pinapakita ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Diba sa Israel, grabe mga kapatid, mga kaibigan. They were saved with a mighty hand during the time of Moses. Sila ay nakakross ng Red Sea. They experienced yung manna at marami pang ibang mga grabing experiences na miracle. And yet, after that, ano pong ginawa nila? When there's an opportunity, they created again yung kanilang mga Diyos-Diyosan and they started serving them again. Grabe! Ano po? Talagang parang ang pagtitingnan natin, ano ba naman itong mga to? Parang hindi natututo. Pero ang Diyos patuloy pa rin nandun. He's reaching out to them. He's reaching out to us as well. At minsan, sasabihin natin, ang tigas naman ng ulo ng mga Israelita. Pero kung titingnan natin sarili nating buhay at isusulat yung ating buhay na everyday na ating mga lakad, palagay ko, ganun din ang sasabihin natin. Ano? Na tayo ay matitigas ang ulo and yet, ang Diyos, nagmamahal pa rin ng lubusan sa atin, He's reaching out to us. Tayong mga tao, napapagod tayo. Napapagod tayong magpakita ng pag-ibig. At hindi lamang yun, natatakot tayong magpakita ng kaawaan. Lalo na pag nauulit-ulit, pero ang Diyos, ulit-ulit niyang ginagawa. And that's why the psalmist in Psalms 136 cannot stop himself in declaring that truly His mercies endures forever. And that's why, mga kapatid, we render our praise. We praise Him for who He is, that He is a merciful and loving God. Kaya merong isang awitin ang sabi doon, not because of what you've done, but because of who you are. Okay? Ano pa mga kapatid? We praise God because in Psalms 136, it also declares that He is a powerful God. Ang sabi sa Psalms 136 verse 12, with a strong hand and an outstretched arm, for His mercy endures forever. So we praise Him because of His character. We praise Him for His good. We praise Him because of His love for us. And then we praise Him because He is indeed a powerful God as shown in creation and redemption. Siya'y makapangyarihang Diyos at walang imposible sa Kanya. Kaya dapat lamang na tayo ay patuloy na mag-render ng ating praises sa ating Panginoong Diyos. So when we think of the mercies of God, it will lead us to rendering our praises. Because of who He is, because of what He has done, because He is a powerful God, and He continues to be a powerful God. He remains to be a powerful God. At mga kaibigan, mga kapatid, sometimes people will ask, Pastor, kala ko ba makapangyarihang Diyos? Bakit ganito nangyari sa aking buhay? Well, we just need to continue to trust His timing, to trust His leadings. Kasi bakit po mga kaibigan, mga kapatid? Ang Diyos, as shown in the Bible history and even in our own lives, truly He is indeed a powerful God. Ano pa? We praise Him in Psalms 113. Punta tayo sa Psalms 113. We praise Him not because of His character. We praise Him not because of not just because of what He has done. We praise Him because He is a powerful God. We praise Him because truly He is indeed great. Kanina, binasa natin sa Psalms 136. Ang sabi doon, He's the God of gods and the Lord of lords. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin siya maihahalin tulad. Yung mga Diyos dito sa lupa na tinuturing, yung mga masters, mga lords dito sa lupa, we cannot compare because He is the leader of all of this. It shows that He is indeed a great God. At ang sabi sa Psalms 113 verse 4-5 ay ganito, the Lord is high above all nations, His glory above the heavens, who is like the Lord our God who dwells on high. And so, it shows the high, yung greatness of God, it shows the transcendence of God. Napakataas.
He's high above all nation. Kitang-kita sa kalangitan ng kanyang kaluwalhatian. Siya'y naninirahan doon sa itaas. It shows that truly God is truly a great God. And that's why in the Bible, many writers have expressed the greatness of God through this, yung mga words na ganito, na napakatas ng Diyos, and yet, His mercy is felt and experienced by all of us. Why? Because when we go to Psalms 113 verse 6, He is described as a great God, and yet, He humbled Himself to serve us. Tingnan nyo ang sabi dito mga kapatid sa Psalms 113 verse 6. Who humbles Himself to behold the things that are in heavens and in the earth. Grabe mga kapatid, mga kaibigan. Yung somebody who is the Lord of Lords, He is the God of gods, He dwells on high, He's high above all nations, His glory is seen all throughout the heavens. And yet, ang sabi dito, He humbles Himself to behold the things that are in heavens and in the earth. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, He is a God who is truly great, but at the same time, He's a God who cares for His people. Alam nyo, sa theology, may tinatawag dyan na the transcendence and the immanence of God, na ang Diyos, even though He is so great, so powerful, He still wants to dwell with His people. At kung titingnan nga daw po itong pag-aaral na ito, mga kaibigan, mga kapatid, o kung titingnan itong pag-aaral na ito sa Psalms 113 verse 6, sabi ng ilang mga manunulat, yung sinabing to behold the things, napakataas niya, and yet He's willing to, alam mo yun, willing siyang tumingin sa atin. Tignan kung ano ang ating kalagayan, tignan kung ano ang nangyayari sa bawat isa sa atin. O diba dito sa mundong ito, pag napakataas mo na, ano na nangyayari? Parang you're not willing to step down. You're not willing to even sometimes look. Di ba? Minsan may mga maririnig tayo. O minsan ako yung mga napapanood, mga documentaries, sometimes may mga statement na sasabihin, why will I go down doon bakit ko pupuntahan nun? Ba't kailangan ko pang tingnan? Hindi ko na kailangan. I'm enjoying my life. Why do I need to care? Ano po? May mga ganon. Ano po? Kasi bakit this world is promoting yung when you're successful, when you have achieved things, you just think of yourself. Pero dito, makikita po natin, He's the Lord of Lords, He's the God of gods, He's high above all nations, and yet He's willing to humble Himself, to look, because He cares for each one of us. Grabe mga kaibigan, mga kapatid, this is a good lesson for us. Ito yung magandang lesson sa atin, mga ginigiliw mga kaibigan, mga kapatid. That as we continue to achieve things in this life, we will continue to humble ourselves and care for people. Na hindi ang iniisip lamang natin ay ang ating mga sarili. We will care for people, titignan natin ano yung mga kalagayan ng mga tao sa paligid natin, tulad ng ginagawa ng ating Panginoong Diyos. And ang maganda nito, when we look at Jesus Christ, itong mga statement na ito that He is so high, He is so great, and yet He wanted to dwell with His people, is seen through the life of Jesus. And based on Philippians 2 verse 6 to 8, ay ito, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men, and being found in an appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Grabe mga kapatid, ano? So, yung konsepto na nasa lumang tipan that God is being praised because of His greatness, and yet He's also being praised because of His humbleness, is also seen in the life of Jesus Christ. And so the more we dwell in the mercies of God, the more we will render our praise, and the content of our praise will be because He is truly good, because of His character, because of who He is, because of what He has done in our lives, because He's a powerful God, because He's a great God, and yet He humbled Himself just to care
for us. Amen? So mga kapatid, the more we think of it, the more we meditate upon His character, it will lead us to praise. It will lead us to render our praise. Mga kapatid, ang magiging laman ng pagbibig natin, kahit sa panahon ng mga pagsubok at problema, tandaan nyo, nung sinulat itong awit, sila'y dumadaan sa mga problema, pero ang sigaw nila, sinasabi nila, bagamat nagsasabi sila ng nararamdaman nila, ang ending, mga kapatid, mga kaibigan, nagtitiwala pa rin sila sa ating Panginoon, and they declare that the love of God is forever. His mercy endures forever. Ang kaawaan ng ating Panginoong Diyos, it reaches unto the heavens. Ibig sabihin, kapatid, hindi higit na masukat ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. And so the more we think of it, the more we will render our praise. What else in second point, mga kapatid, aside from that we will render our praise, the more we think of His mercy, the more we think of His character, we will also, based on our study now, we will also receive pardon. Bakit? Tingnan nyo to sa Psalms 51, itong kay David. Ang sabi niya, have mercy upon me, O God, Psalms 51 verse 1, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgression. Again, mga kapatid, he's talking about the mercies of God. So the more we think of it, the more we talk about it, it will lead us to praising God for who He is. And at the same time, it will lead us to acknowledging that we are sinners and it's only through His mercies and grace that we can be forgiven. Tanging sa pamamagitan lamang niya, tayo mapapatawad. We cannot atone for our own sins. We cannot atone for our sins. It's only God who can save us. And so the more we think of it, the more we look at God, His mercies, the more we realize that we are sinners and we need His grace, we need His mercy, we need Him so we can be forgiven. Sinubukan nyo na ba, mga kapatid, yung inyong mga nagawang pagkakamali, ating nagagawang pagkakamali? We try to cover up with the good actions. Madalas ganun na nangyari. When we have done something wrong, to cover up yung ating nagawang mali, we will try to do things, mabubuting mga bagay, para nang sa ganun, ma-excuse at masabi natin nabawasan yung ating pagkakasala. In reality, tingnan nyo ang sabi ni David, it's only through the mercies of God that our sins can be blot out. Our transgressions can be blot out. Matatanggal. Mapapatawad. It's only through His grace. Hindi yan magagawa. Madalas mapapansin ninyo, we try to cover up. We try to do things para nang sa ganun, mawala yung ating guilt. But at the end of the day, nandun pa rin. It's only God who can help us. And that's why ang ganda ng prayer ni David sa Psalms 51. Favorite ko ito eh. Ang sabi niya sa verse 10, no? Grabe. Sabi niya dito, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Create in me a clean heart, O God. It's only God. Alam nyo, ito mga kapatid, ang ganda. The Hebrew verb bara, translated create, depicts divine creative power as seen in Genesis 1:1. Only God can bara. Only God can produce a radical and lasting change in the repentance person heart. Ito yung sinasabi natin, mga kaibigan, mga kapatid, that we cannot manufacture this. Hindi natin kayang ilabas sa ating mga sarili. It's only God who can completely change our heart because it's only God who can create something out of nothing. And so it's only God who can change our hearts. It's only God who can transform because of His power, because of His mercies. Siya lang, mga kapatid, and that's why, no wonder, in one of the writings of Ellen White, she mentioned, what's the best gift we can give God? And the best gift is to give our polluted and dirty hearts so that God can clean it.
para malinis at mabago ng ating Panginoong Diyos, ibigay natin ang ating maruruming mga puso. Ay, grabe mga kaibigan, mga kapatid. Kasi bakit? Ang Diyos lang ang makaka-create, ang makaka-transform, makapagbibigay ng panibago dito sa ating mga maruruming puso. Kaya ang sabi pa ni David, renew a steadfast spirit within me. It's only God who can do this. We cannot manufacture this. We cannot do this on our own. Grabe mga kaibigan, mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Amen? Madalas tayo ay nagpapakahirap sa ating mga sarili to try to justify our actions or to justify what we have done to cover for our sins when the best thing we can do is to come to the Lord. And many people today, mga kapatid, ang ganda, no? Ikokonik ko yung renew a steadfast spirit within me. Many people today are trying to look for joy, peace, love, happiness. And ang daming mga librong nasusulat tungkol dyan. Ano po? Pero ang tanging makapagbibigay pala nito, yung peace na hindi mo masusukat, yung peace na nanggagaling lamang sa ating Panginoong Diyos. Because it's only Him who can create something out of nothing. Kumbaga mga kapatid, it's possible ng ating mga puso. Alam mo yun, yung minsan may mga tao tayong namimit, o kahit siguro may mga taong nanonood ngayon, sumusubaybay ngayon, sasabihin nila ng mga panong ramdam natin, wala talaga akong pag-asa. O kaya may mga tao sa paligid natin na tingin natin walang pag-asa. But again, it's God who can create something out of nothing. And even if that heart is so polluted, so dirty, so hopeless, God can create something out of nothing. Out of that hopelessness, God can transform that to hopefulness. Amen? Ha? Grabe mga kapatid, ano? Kaya, again mga kapatid, as we continue studying this, it leads us and it tells us and it shows us na ang ating Panginoong Diyos ay napakabuti at nagmamahal sa bawat isa. Of course, ang ating Panginoong Diyos, He hates sin. Okay? Ayaw ng Diyos ng kasalanan, but He loves us as sinners. Kaya ang ganda nito ng sinabi ni Hans Larondel about sa yung mga statements sa Bible na anger of God. Ano? Ang sabi dito, God is not angry by nature. His love is everlasting. His anger is aroused only by man's failure to appreciate His love. Etong ganda, the purpose of His anger is not to wound, but rather to heal men. Not to destroy, but to save His covenant people. Ayan, iba kasi yung description ng anger of God in the Bible compared to our anger. Yung anger natin, most of the time, it leads us to, we want to hurt another person. Yung anger natin, we want to destroy another person. Pero ang anger ng Diyos is completely different, as stated in the Bible. Kaya ngayon lagi sinasabi, He hates sin. Totoo yan mga kapatid. He hates sin, but He loves us sinners. And that's why ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay mapagaling tayo. Kaya lang siyempre, pag tayo ay, alam yun, yakap-yakap natin yung ating mga kasalanan, na ayaw ng Diyos, madadamay tayo. Kahit mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Pero kung ayaw nating bitawan yung mga kasalanang kinamumuhian ng ating Panginoong Diyos, pati tayo madadamay, mga kapatid, mga kaibigan. Pero ang maganda dyan, ang Diyos sa sobrang kanyang pagmamahal, ang nangyayari po, He wants to heal us. He wants to heal us. Gusto niyang tayo itulungan at tayo ay iligtas. Kaya po tingnan niyo, sabi pa sa Psalms 130 verse 3, If you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Grabe mga kapatid. Kung tatandaan, mamarkahan ng ating Panginoong Diyos ang ating mga kasalanan, walang makakatayo. Kasi we are all found guilty. We are all guilty of sinning before the Lord. 'Di ba? Dito nga sa mundong ito 'Di ba? Yung minsan may mga leaders na nagmamarka. Okay, pag nakagawa ka ng mali, kunwari sa meeting,
Medyo bata ka pa, sisimula ka pa lang, napasagot ka ng kaunti, tapos pagkatapos ay hindi mo naman intention na mamahiya. Alam mo yun, yung healthy discussion lang. Minsan may mga leaders na nagmamarka. O, di ba? Ayan. Ayan, yung mga nakaka-relate dyan. Okay, di ba? At sa mga leaders naman na nanonood ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, di ba? Madalas, nangyayari, nagmamarka. As human beings, nagagawa natin yan. At madalas, pag tayo nakapagmarka na, sometimes ang nangyayari, mga kapatid, ang statement natin tungkol dun sa taong yun, para bang hindi na magbabago. Alam yun, nangyari 10 years ago na. Pag tinatanong sa mga committee pagminsan, yun pa rin ang sinasabi. Ay, nako, 10 years ago, yung batang yan, yung taong yan, yung ganitong yan, ay, yung member na yan. 10 years ago na, ha? 10 years ago na. Yun pa rin ang nilalaman, namamarkahan. Ano po? Pero, ang point ko mga kaibigan, mga kapatid, kung tayong tao ganun ang ginagawa natin, hindi tayo basta makalimot, ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, siya'y napakabuti na willing magpatawad. At pag siya'y nagpatawad, mga kaibigan, mga kapatid, He doesn't count it anymore against us. Because why? Because the death of Jesus sa cross ng Calvary, anong nangyari mga kapatid? Inako niya na. Okay? Mga kapatid, mga kaibigan, ganun kabuti ang ating Panginoong Diyos. That's why His mercy endures forever. Pero kung mamarkahan lang ng Diyos, naku, wala na. At hindi lang yun, ang ating Panginoong Diyos pa, because He's all-knowing, kung mamarkahan niya, lahat yan may pruweba pa. Tayo minsan, yung pagmamarka natin sa kapwa natin tao, wala pang pruweba eh. Minsan, rumors lang, minsan chismis lang, o kaya namarites lang. Minsan ganun lang, di ba? Pero ang ating Panginoong Diyos, alam niya. So in reality, there's proof. There's evidence. And so if He will count it, if He will mark our iniquities, talaga mga kapatid, we don't have hope. But God's mercy endures forever. And the more we think of it, the more we realize we are sinners, but the goodness is, He also provides us the forgiveness. Ang sabi nga sa verse 5 dito sa Psalms 130, tutuloy natin, I wait for the Lord, my soul waits, and His word do I hope. Ang gusto ko dito mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi ng manunulat dito sa Psalms 130, ang kanyang paghihintay ay nasa ating Panginoong Diyos, at ang gusto ko doon sa dulo, sa kanyang mga salita, ako ay umaasa. Kasi bakit mga kapatid? Dito sa mundong ito, maraming magbibigay sa atin ng mga pag-asa. And sometimes yung hope na yun, makakatulong. Sometimes hindi naman. Pero pagdating sa kaligtasan at pagpapatawad ng ating mga kasalanan, it's in His words that we need to hope. And that's why there's another statement from Ellen White. We are forgiven not because we feel it, but because God has promised it, because He said it, because it is His word, and that's why we are forgiven. Our emotions, our feelings can deceive us. Our feelings will tell us you cannot be forgiven anymore. And that's why we do not hope in our own emotions. We hope in the Lord. Amen? Kanyang sinabi, ito ay mangyayari. Kanyang pinangako, kanyang sinabing ipagkakaloob, panghawakan natin, sampalatayanan natin, at ito ay kanyang ipagkakaloob. And when we do that, the emotions will follow. Kaya ang ganda nito, sabi dito, yung wait, yung Hebrew word kawa, means to stretch. And it is the root of the Hebrew word for hope. Thus, waiting for the Lord is not passive surrender to miserable circumstances, but rather a hopeful stretching or eager anticipation of the Lord's intervention. Grabe mga kapatid, hindi yung naghihintay ka lang na walang ginagawa. It's active. You stretch. You wait for the Lord to intervene. Lord, please do something. I hope in your word. And so mga kapatid, the more we think of His mercies, the more we talk about it, we will render our praise. And not only that, we will receive pardon. We acknowledge that we are sinners, and yet God is so good. Amen? That His mercy endures forever. Number 3, the more we think of His mercy, we talk about it, we remember God's provision. Ang sabi sa Psalms 103 verse 1 to 2,
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ang grabe mga kapatid, dito sa Psalms 103, 1-2, yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. And the more we think of it, it leads us to blessing God. I-bless, sabi niya, bless the Lord, O my soul. Pero alam niyo mga kapatid, it's impossible sa culture, sa Bible, it's impossible for an inferior to bless somebody who is superior. Normally, the one who will bless is the one who is higher. At tayo inferior and God is superior. So how do we bless Him? And ang ganda, if we look at how it is done in the book of Psalms, we praise Him we bless Him by praising Him, by worshiping Him, by acknowledging His goodness, by acknowledging His love for each one of us. Alam mo yun, yung ipahayag natin sa mundo, awitin natin, itulan natin, sabihin natin, isermon natin yung Kanyang kabutihan, and by doing that, we are able to bless the Lord. Mga kapatid ko, mga kaibigan, mga kapatid, grabe ang Panginoon. At ang ganda nito, pag pinag-aralan niyo po yung buong Psalms 103, verses 1-22, ini-enumerate nung manunulat yung manifold blessings ng ating Panginoon. Yung grabing pagpapalang ipinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos sa Kanyang mga anak. At ganun din sa atin, mga kapatid, when we always think of God's mercies, it will lead us to remembering itong lahat ng ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. And when we do that, it will lead us to blessing God by praising Him, worshiping Him, singing songs, declaring His goodness to the people around us. Grabe mga kaibigan, mga kapatid. And that's why when we think of His mercies, when we talk about it, we remember God's provision. And it will lead us, when we remember God's provision, it will lead us to blessing the Lord. Not only that, it will also lead us, when we remember His provision, it also helps us, mga kaibigan, mga kapatid, na maalala yung Kanyang mga pangako at yung benefits niya na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Amen? Ano po? And that's why, mga kapatid, when we think of His mercies, it leads us to remembering His benefits and His covenants. Sino nyo sabi sa Psalms 103 verse 2? Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Kaya pala pagdating na ng sunod-sunod na mga verses, inaalala na, ini-enumerate na yung lahat ng kabutihang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Para bang yung sinasabi sa isang awitin, count your many blessings, name them one by one. But sometimes, we forget to count those blessings, to enumerate those blessings. We forget the mercies of God in our lives. At minsan nga po, ang bina-appreciate na lang natin, yung mga malalaking blessings. We forget to bless God, to remember yung mga simple things that the Lord has done for our lives. Kaya pag itutuloy natin yung basa sa verse 3 to verse 5 sa Psalms 103, tingnan nyo ang sabi dito. Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your mouth is renewed like the eagles. Grabe mga kaibigan, mga kapatid. Ini-enumerate, inaalala yung lahat ng kabutihang ginawa ng ating Panginoong Diyos, yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos. And that's why, mga kaibigan, mga kapatid, kamusta po? How much do we know about the Lord's promises for us? How much do we remember sa lahat ng Kanyang kabutihang ginawa, Kanyang ipinaranas sa bawat isa sa atin mula noon hanggang ngayon? Baka nalilimutan natin. Baka nalilimutan natin that Jesus died on the cross for each one of us. He's a great God, the God of gods, the Lord of lords, and yet He humbled Himself even at the point of death, even at the death of the cross, para nang sa ganon, tayong lahat
ay may pag-asa. Magkaroon ng kapayapaan, ng pag-ibig sa ating mga puso. Mga kaibigan, mga kapatid, how much are we thinking of His goodness, His mercies, His love for each one of us? How much time are we giving to think about all of this? Baka masyado tayong abala ng pinag-uusapan natin ay kung ano-anong bagay. Nalilimutan natin pag-usapan ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo mga kapatid, it has been my habit and also my wife, kami pong dalawa, pa nag-uusap kami, lagi namin pinag-uusapan. Alam niyo yun, yung hindi kami makapaniwala how good and how great God is, yung mga nangyari po sa buhay namin mula noon. Alam niyo, pag binabalikan namin, nagtatawanan na lang kami kasi minsan may mga usapan kami na, wala daddy, hindi ka maano dyan, posible yan, ganito ganyan. Alam niyo yung mga ganong, tapos, now the Lord allows you to serve in that capacity. Parang sabi ko, Lord, talagang, ano lang to, biyaya lang ng Panginoon. Hindi ko talaga to ma-imagine na mangyayari. Ano po, lalo na pag ikwento ko sa inyo mga kapatid, yung mga karanasan noon, at mga, alam mo yun, yung mga pananaw namin na, sige, hanggang dito lang, hanggang ganyan lang. Alam mo yun, yung mga pangarap mo, napakasimple lang. And yet the Lord put you in a place where you can serve fully, different places, different people. Alam mo mga kapatid, everyday na pag-uusapan namin ni Mrs. and at the end of our conversation, we just really say, it's not us. It's really the grace of God. Hindi talaga tayo kasi wala tayong may pagbamalaki when we try to look back. Grabe mga kapatid, wala talaga. Walang may pagmalaki. It's all because of what He has done, because His mercy endures forever. His mercy reaches unto the heavens. Kaya sa pagtatapos, gusto ko pong basahin itong sinabi ni Ellen White, which will be very helpful for us so we can continue to render our praise, to receive pardon, kasi we continue to sin at araw-araw tayo bumabagsak, nagkakasala. We continue to accept the forgiveness of God. And then number 3, to remember God's provision. Ang sabi ni Ellen White, it would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. We should take it point by point and let the imagination grasp each scene, especially the closing ones. As we thus dwell upon His great sacrifice for us, our confidence in Him will be more constant, our love will be quickened, and we shall be more deeply imbued with His Spirit. If we would be saved at last, we must learn the lesson of penitence and humiliation at the foot of the cross. Mga kaibigan, mga kapatid, we are encouraged to think, to speak of His goodness, of His mercies. Kahit daw po 1 oras lang sa isang araw. And pag ginawa natin ito, it will change us. It will lead us na mas lalo pang mapuno ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. And because of that, we will render our praise. We'll continue to receive His pardon. And not only that, we'll remember God's provision. Nawa po'y na-bless kayo at nawa po'y patuloy nating ihayag at madama ang Diyos ay tunay na mabuti na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Let's bow our heads, let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan ngayon. Tunay pong napakabuti ninyo, hindi kayo nagpapabaya, kayo Diyos na nagmamahal sa amin. At salamat po sa paalala na tunay nga po, your mercy endures forever. Your love is so steadfast, Lord. Salamat, Panginoon, na kayo ay Diyos at walang tulad ninyo. Na bagamat kami mga makasalanan, kami po ay madalas nagkakamali, kami madalas nakakalimot at patuloy na bumabagsak. Mahal na Diyos, salamat kasi hindi kayo nagsasawa. Your mercy endures forever. Patuloy po kayong nagre-reach out sa amin at patuloy kayong Diyos na ipinapadama ang inyong pag-aarog at pagmamahal sa amin. O mahal na Diyos, patnubayan niyo kami. Tulungan niyo po kami sa aming mga kahinaan at maging sa mga pagsubok naming pinagdadaanan, tulungan kaming magtiwala lamang sa inyo. Pangunahan niyo po kami sa aming araw-araw na mga buhay at muli po maraming salamat, Panginoong Diyos, sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa inyong mga pinapakita at mga pinaparanas
na mga kabutin at mga binibigay na pagpapala sa amin at nawa po ito'y makatulong upang mas lalo kaming magtiwala at mas lalo namin kayong makilala. Purihin kayo, mahal na Diyos, sa pangalan namin Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po ay na-bless kayo, nakinabang kayo, at nawa po ay nakatulong ito upang mas lalo pong maunawa ng ating leksyon at mapalapit sa ating Panginoong Diyos. At patuloy ko po kayong inaanyahan to please share ito pong ating video upang sa ganun marami pong makinabang sa pag-aaral natin. At ganoon din po mga kapatid, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta, patuloy na pananalangin sa ating ministry na ginagawa. Patuloy po nawa na ang biyaya ng Panginoon ang maranasan natin sa araw-araw. Muli po maraming salamat at magkita-kita po tayong muli sa susunod.